Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, nandito tayo ngayon sa loob ng kotse, BYD na sasakyan. So may papakita lang ako sa inyo. Dito sa may instrument cluster ko, eto, papakita ko yung front view. Ayan. Makikita nyo, yung PSI niya, yan yung parang indicator nung apat na gulong, no? Pero mapapansin nyo, no, ay isusum ko konti. 31 PSI, yung sa kaliwa, sa kanan 31 din, sa baba 31 din, tas sa dalawang gulong sa likod 31. Pero bakit kaya sa tingin nyo orange yung PSI dito sa kabilang sa driver side, no, yung gulong? So ang reasoning diyan, no, as per dun sa manual is naka-round off kasi yung PSI niyan. So possible na etong 31 na to, saktong 31 lang talaga yan. And then yung the rest is let's say 31.1, 31.9, 31.8, mga ganyan. Yun ang reason kung bakit yung isa lang ang naka-orange. Baka siya lang yung saktong 31 and then yung the rest merong point. Kasi dito ang pinapakita naka-round off siya. Pero kung titingnan nyo yung mismong app, yung sa app, yung BYD app, doon yung makikita yung actual, no, na tire pressure nung bawat gulong. So sa mga nagtatanong kung bakit kaya ganyan, bakit may orange yung isa, kung may problem daw ba, may butas or may problem. So basically ang gagawin mo lang naman niya, wala naman immediate action na pwede mong gagawin diyan. Pwedeng tingnan mo lang naman yung pressure, baka mamaya maluwag lang yung TMPS niya, yung tire pressure monitoring system niya, or baka malambot lang yung gulong niya talaga. Yun lang naman ang pwede mong gawin, as long as hindi naman siya dire-diretso bumababa. Kasi pag bumababa siya ng dire-diretso, ibig sabihin nun yung isang gulong mo is may problema. Okay, so yun lang ang basic na gagawin mo dyan. Sa mga nagtatanong, kasi itong BYD medyo high-tech yung mga features niya. So maraming mga sensor, maraming mga warnings, ganyan. So yun yung kadalasan na tinitingnan natin pagka sa mga bagong sasakyan na ganyan. Kung critical, di ba, pag nagpapa-PMS ka, usually meron yung parang critical na yung tipong hindi mo na siya pwedeng i-drive hanggat hindi naayos yun. Iba naman yung i-monitor mo na anytime soon pwede nang magkaroon ng problem. Then yung meron naman yung minor lang, yung tipong pwede ka pa rin tumakbo kahit may mga ganong mga signs. Okay, ayan, yung instrument cluster, and then ito yung ating screen. Ayan, so traffic, sobrang traffic. Ayan, so thank you sa nag-video sa atin. Okay, ngayon kung mapapansin nyo naman, no, ayan, zoom ko konti. Yung temperature sa harapan ng gulong is mas mataas as compared dun sa gulong sa likod. Kasi tingnan mo, 31 PSI halos lahat, or lahat pala. Pero makikita mo, ito 29 Celsius, 28, ito 27, 26. So magkalapit yung temperature ng nasa likod, magkapareho lang din yung temperature halos nandito sa harapan. Nabasa natin yung manual, usually daw ang reason kung bakit ganyan na mas mainit ng konti nasa harapan, it's because nandun yung makina, nandun yung mga equipment or yung basically yung makina syempre nagpo-produce siya ng heat. Yan ang reason kung bakit mas mainit yung harapan. And also yung gulong niya sa harapan, siya yung nag-handle ng brake. So every time nagbe-brake yan at mas gamit na gamit, ang tendency is mas mainit talaga yung temperature sa harapan. Pero nothing to worry naman, as per manual, normal lang daw yung ganyan na temperature, na mas mataas yung temperature sa unahan. Wag lang sobra-sobra. Na let's say ito 27, 26, tapos dito sa harapan is let's say sabihin natin nasa 40. Although may mga nababasa tayo na normal pa lang naman din daw yun, kasi pwedeng nakatutok siya sa araw, or may sasakyan na mainit sa harapan niya, nagbubuga ng usok, may mga ganon. Pero ito, yung ganyan na reading, 29, 28 sa harapan, 27, 26 sa likod, is wala namang dapat ipag-alala dyan. That's pretty normal. Okay? Ngayon naman mapapansin nyo yung parang orange na yan. So ano yan, sa iba
yung iba narinig ko, akala nila pag may ganyan, automatic may flat daw na gulong sa sasakyan nila. Either isa, dalawa, or lahat. Pero ito po is, ano lang yan, zoom natin konti. Yan is TPMS or Tire Monitoring, Tire TPMS, Tire Pressure Monitoring System. So, it's a warning. No, warning yan na one or more ng isa or marami sa mga gulong ng sasakyan mo is under inflated. Ibig sabihin hindi siya pasok dun sa recommended na tire pressure ng sasakyan. So ayan, kaya gagaya niya, makikita nyo, di ba? 31 siya lahat, pero kasi reason kung bakit siya naka-highlight ng orange kasi possible na 31 lang talaga siya. As compared to the rest na 31 sila, pero baka 31.9, 31.6, 31.7, mga ganun. So kaya 31 lang to, kaya siya nag-warning. So kahit isa lang sa apat na gulong mo ang underinflated, no, is nagwa-warning na agad siya. So not necessary na flat ka kasi ang iba ang warning pag flat tire yung alert. So ito hindi siya flat tire, ano lang siya, it's just a warning. Okay? So nothing to worry, ang gawin mo lang is observe mo lang, monitor mo lang na dapat hindi siya lalong bumaba. Kasi possible na may nadaanan ka na humps, medyo na ano siya na pressure, kaya medyo nabawasan ng hangin. All you have to do is dagdagan mo lang naman siya, inflate mo lang siya ng konti, or kaya sundin mo lang syempre yung standard na tire pressure na binigay sa iyo ng car dealer or ng sasakyan mo, kung ano yung nakalagay sa manual niya. So yun lang muna. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos and updates.